Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang tanghali po mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako po si Carla Sandiel Malaban. Ako naman po si Tim Laderas. Isang produktibong araw ulit ang ating pagsasamahan dahil sa mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Hello din po sa ating mga kamanggagawa na nakatutok pa rin. Laging nakatutok via sa kanilang mga radyo, via the Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz. At syempre sa mga nanonood via the AFP Radio Facebook. Binabati din po natin ang lahat ng mga kamanggagawang nakasubaybay ngayon sa ating live stream via the Department of Labor and Employment official Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share na ang ating episode para mas marami pa tayong mga kamanggagawa at namumuhunan na makasama sa programa. Panibagong araw, panibagong programa na naman po mga kamanggagawa ang ating pag-uusapan. Kayo ba mga kamanggagawa ay miyembro ng isang union o yung mga unions, employees unions o kaya ay workers organization. Ayan, kayo ba ay miyembro niyan mga kamanggagawa? Alam nyo ba na itong pag-uunyon o itong unionism ay mahalaga para maprotektahan ang mga karapatan at kalagayan ng ating mga manggagawa. So, kaya talagang ang DOLE, Sir Tim, talagang sinusuportahan natin yung tinatawag nating unionism. Tama ka dyan, Ma'am Carla. Kaya naman nga yung nabanggit mo, tayo dito sa Kagawaran ay may programa para tulungang hasain ang kasanayan ng ating mga unyon sa larangan ng leadership, labor and human relations, labor standards at iba pang mga aspeto na makakatulong upang mas maprotektahan ang mga manggagawang miyembro nito. Yan. At ang programa nga na yan ay yung tinatawag nating Workers Organization and Development Program or WODP. At yan nga po mga kamanggagawang ating pag-uusapan maya-maya lang kasama si Dole 12 Assistant Regional Director Arlene R. Bisno. Kaya abangan niyo yan mga kamanggagawa. Pero bago yan, good news muna tayo.
PBBM sinaksihan ng paglalakda ng kasunduan ng DOLE at ng DENR. Sa idinaos ng 2022 DENR Multi-Stakeholders Forum sa Diamond Hotel sa Maynila noong nakaraang Martes, nilagdaan ni na Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang isang kasunduan na magsasabuhay sa mga mandato ng dalawang kagawaran na makapagbigay ng disenteng trabaho sa mas maraming Pilipino habang tinitiyak ang pagpapanatili ng likas na yaman ng bansa para na rin sa kapakinabangan ng kasalukuyan at sa darating pang mga henerasyon. Ang naturang paglalakda ay sinaksihan ng mga personalidad sa pamahalaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang forum na nilahukan ng mga ahensya ng pamahalaan at stakeholders mula sa mga pangunahing korporasyon sa bansa ay magsisilbing konsultasyon upang makabuo ng mga bagong estratehiya o paraan upang makatiyak ng tuloy-tuloy na daloy ng kakailanganing tubig at mapangalagaan ang iba pang mga likas na yaman ng bansa. Sa ilalim ng nilagdaang kasunduan, ipapatupad ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns at ng mga DOLE Regional Offices sa buong bansa ang programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers Program o ang TUPAD sa ilalim ng Emergency Employment Program nito. Ito ay sa mga lugar na tutukuyin ng Forest Management Bureau ng DENR. Bukod sa pagtatalaga ng pondo na ipapambayad sa sweldo ng mga manggagawa ng TUPAD, mga gagamitin nilang mga personal protective equipment, gayon din sa kanilang group personal accident insurance, ang DOLE rin ang naatasang kumuha ng mga TUPAD workers na tutulong sa mga forest protection officers ng DENR sa pagsasagawa ng patrolling, seedling, production, plantation and establishment, at iba pang maintenance at protection activities upang pangalagaan ang ating kapaligiran at mga likas na yaman ng bansa. Ang nasabing kasunduan ay bilang pagtalima ng DOLE at ng DENR sa direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang unang State of the Nation Address na gawing pangunahin sa agenda ng pamahalaan ang pangangalaga ng kapaligiran at ang paggawa ng mga hakbang na magpapababa ng masamang epekto ng climate change sa bansa. At kabilang na nga dito ang pagtataguyod sa Green Economy Roadmap upang makalikha ng mas maraming green jobs. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng katiyakan si Pangulong Marcos na magbubunga ng maganda ang mga pagsisikap na ito ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DOLE at ng DENR, katuwang ang mga stakeholders mula sa pribadong sektor na magtataguyod sa pangkalahatang paglago at patuloy-tuloy na pag-usad ng pambansang ekonomiya. Kasama ng Pangulo na sumaksi sa paglalakda ng kasunduan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Good news naman tayo mula sa Ilocos Region. Malasakit, ipinadama ng DOLE Region 1 sa mga kapuspalad kasabay ng kaarawan ni Secretary Laguesma. Ipinadama ng mga kawanihan ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 sa pamumuno ni Regional Director Attorney Evelyn Ramos ang kanilang pagmamahal, pagkalinga at malasakit sa mga kapuspalad na residente ng lungsod ng San Fernando, La Union sa isinagawang gift-giving activity noong nakarang Lunes, 3 ng Oktubre ng kasulukuyang taon, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma. Bumisita sina Regional Director Evelyn Ramos, Assistant Regional Director Honorina Dian Baga at iba pang DOLE Region 1 employees sa Barangay Ilocano Sur upang maghandog ng munting regalo gaya ng food packs at bigas. Ang Ilocano Sur ay isa sa mga pinakamahirap at may pinakamataas na bilang ng populasyon sa mga barangay ng lungsod ng San Fernando. Mula sa personal na pera ng mga empleyado, nakapaglikom ng sapat na halaga ang Regional Office 1 para sa simpleng gift-giving na activity. Nag-ambag din ang mga kawani ng iba pang DOLE-attached agencies tulad ng National Conciliation and Mediation Board Region 1
sa pangunguna ni Regional Director Brenda Rose Odsey at Regional Tripartite Wages and Productivity Board 1 sa pamumuno ni Attorney Romina Boado Cabrillos. Samantala, nagbigay na din ng direktiba si R.D. Ramos sa mga livelihood program focals ng Dole Region 1 na pagkatapos ng naturang aktibidad ay muling balikan ang naturang komunidad upang alamin kung ano pang angkop na livelihood at employment program ng Dole ang maaaring ibahagi sa kanila sa mga susunod na panahon. Punta naman tayo mga kamanggagawa sa Region 6. Dole Region 6 na mahagi ng tig-iisang sakong bigas sa mahigit 1,000 manggagawas ng satubuhan na apektado ng bagyo at baha. May kabuuang 1,840 sako ng well-milled rice na nagkakahalaga ng 2,300,000 ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment, Regional Office 6, sa 1,864 din na bilang ng mga manggagawa sa tubuhan na naapektuhan ng baha sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Ang mga lugar na sakop nito ay ang mga nawasak ng baha at panahon ng kaguluhan nitong nakaraang taon na kinabibilangan ng mga lungsod ng Talisay, Silay, Victoria at Cadiz, pati na rin ang mga bayan ng Ibi, Magalona at Manampla. Ang mga benepisyaryo ay lehitimong mga manggagawa sa tubuhan at hindi pa nakikinabang sa programang tupad ng Dole. Ayon kay Dole Regional 6, Negros Occidental Field Office Head Mary Agnes Capigol, kasama ng mga lokal na opisyal ng pamahalaang lungsod ng Victoria at District Tripartite Council Field Worker Sector, Representative Rolando O'Rillo, nag-uumpisa pa lang silang mamahagi ng sako-sakong bigas sa 402 field workers ng Victoria's Milling District at Victoria's Coliseum noong nakaraang buwan. Pinagpatuloy din ang distribusyon nito sa Cadiz City na nagbigay ng 420 sacks, Talisay City 193 sacks, Manapla 223 sacks, Silay City 187 sacks at Ibi, Magalona na nakatanggap ng 154 sacks. Sa bilang na 1,840 sako ng bigas, mayroon ng 1,579 na sako ang naipamahagi na. Naku, konti na lang. Papamahagi na yan lahat. Ayon pa sa direktiba ni Dole Western Visayas Regional Director, Sixto Rodriguez Jr., ipagpapatuloy nila ang pamamahagi sa mga lugar na hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa programang tupad. Ang rice assistance na ito ng Dole ay naglalayong tulungan ang mga manggagawa sa tubuhan at sa mga lugar na nasalanta ng bagyo at baha nitong nakaraang taon. Ang mga benepisyaryo nito ay pinili mula sa listahan na binibigay ng lokal na pamahalaan at ng field worker representative sa bawat nasasakupang lugar. Ito ay pinondohan naman sa ilalim ng Social Amelioration Program, Social Economics Fund, Projects Fund, Calamity Assistance Fund. Ang mga manggagawa sa tubuhan ay na-ameliorate mula sa liyen na ipinataw sa asukal para gamitin sa katulad na layunin. 80% nito ay inirelease sa kanila bilang amelioration bonus. Samantalang ang natitirang 20% naman ay gagamitan bilang maternity, death at iba pang mga programa kabilang na nga ang rice assistance. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong tanghali. Susunod na po ang ating panayam kay Dole 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon upang ibahagi ang implementasyon ng Workers Organization Development Program o WOODP sa SOC Sergeant. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Handa na ako sagutin ang tanong ng bayan tungkol sa booster shots. Dok, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makumpleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Aling mga brand po ng bakuna yung maaari kong tanggapin bilang booster shot? Maaari kang mamili kung kapareho o ibang brand ng bakuna ang kukunin mong booster shot. Narito ang listahan ng recommended na pagitan at kombinasyon ng primary series at ng iyong booster dose. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants ito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tandaan ang bida behavior kung magpapabakuna. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Organizational outcome number 1, the employability of workers and competitiveness of MSMEs enhanced. Organizational outcome number 2, the protection of workers and maintenance of industrial peace. Organizational outcome number 3, social protection for vulnerable workers strengthened. Ako si Mrs. Angelita ang nagpuyo sa Purok Santo Niño. Ang among negosyo sinilas nga hinabang gikan sa duli. Ang kani among pangabuhi, kani among negosyo nga sinilas nakatabang ni sa akong apo pagpa-eskwela o nakapalit mi og top down nga among pagdeliveran sa among sinilas. Nagsugod mi 2013 hantod karon inani ang among pangabuhi karon ang hinabang gikan sa duli. Ako po si Raquel Panario ng taga Purok Duranta, Barangay ng Kablacan, Maasin. Ako po ay isa sa nabigyan ng car wash services
Ito ay laking tulong na po sa aming pamilya at sa aking mga estudyante na anak. Ako po ay nagpapasalamat po dito. Sa awa po ng Panginoon at sa duli ng pamilya. Marami pong salamat. Para sa mga dagdag na katanungan, pwede niyong bisitahin ang aming mga opisina sa iba't ibang probinsya ng Socsargen. To be updated on the latest news and issuances, you can visit our Facebook page at Dole Region 12 or visit our website at www.ro12.dole.gov.ph. Dahil dito sa Dole, serbisyong mabilis at kalidad, aming responsibilidad. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo mga kamanggagawa dito pa rin sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 25 minuto matapos ang alas 11 ng umaga. Ngayon nga pong umaga mga kamanggagawa, pag-uusapan natin ang isa pa sa mga programa ng Dole para naman sa ating mga kamanggagawang miyembro ng union o mga workers organization. At ito nga pong programa nito ang tinatawag nating Workers Organization and Development Program or WODP. At para ipaliwanag kung ano ba ang nasabing programa at ibahagi na din ang implementasyon nito sa Socsargen, kasama po natin ngayon sa programa si Assistant Regional Director Arlene Bisnon ng Dole Region 12. Magandang umaga po, ARD. Good morning, ARD. Si Tim po ito. Good morning, Carla naman po. Good morning, Mr. Tim and Miss Carla. Yes. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Dole sa AFP Region. Yes. Maraming salamat po, ARD, sa pagtanggap po ng Region 12 sa ating imbitasyon. Ayan. So diretso na tayo ARD doon sa ating topic for today. Para mas mapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa at mga union, ating po pinapatupad dito sa Dole ang Workers Organization and Development Program o yung tinatawag nating WODP. Pakipaliwanag naman po ARD, ano po ba yung layunin nitong programa na ito? Pati na rin po yung components na makakatulong para sa mga manggagawa po. Tsaka kasama din po pala sa programa na ito yung kanilang mga dependents. ARD, go ahead. Yes, Miss Carla. Ang WODP or Workers Organization Program ng Department of Labor and Employment ay hindi lamang po sa Socsargen. This is a nationwide program of which isa po itong mekanismo ng Department of Labor and Employment upang mapatatag po ang mga trade unions at workers organizations ng ating bansa. So, nadaragdagan din po ang kaalaman at kapasidad ng mga ating workers organization at saka mga unions upang sa gayon ay mapagtibay ang magandang relasyon ng manggagawa at mamumuhunan. So, meron po itong dalawang component. We have the training component and the education or provision of education to members and union members at ang kanilang beneficiaries. So, for the training components, nagbibigay po tayo ng kaalaman or trainings on, sabi nyo kanina, labor relations, human relations, and productivity. Meron din po tayong trade union administration, leadership training, union finance administration, grievance handling, mga skills on CBA negotiations, workers, workplace dispute management and resolution, yung napapanahon ngayon na occupational safety and health programs, at iba pa po mga kaalaman with regards to labor relations. So, depende na po yun sa pangangailangan ng organization. And then, doon po sa scholarship grants, meron po tayong yung ating regular educational grant, at saka ang Isabelo de los Reyes Scholarship. Yung regular educational grants po ay intended for members or active members of the unions or organization. At yung Isabelo de los Reyes Scholarship grant is intended for the beneficiaries of the union members. So, binibigyan po natin ng financial assistance consisting of tuition fees, allowances, and miscellaneous fees yung pong approved or accredited or chosen scholars po ng ating mga members ng organization.
Ako maganda pala yung programa nito ARD, no? Hindi lang kasi natin pinapalakas yung kanilang kahusayan sa pag-uunyon, pero isinisuguro din natin, no, na meron silang opportunities na makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi lang yung mga miyembro, no, ARD, kasama po yung kanilang mga dependents o mga anak, kapatid. Kumbaga parang holistic approach siya, no, para yun nga, yung layunin naman is mas mapatatag pa natin yung mga workers organization. Susunod naman pong katanungan, ARD, nabanggit na po ninyo, no, napasadahan na po ninyo. Paki-detalye naman po kung sino po ba yung maaaring mabigyan ng mga ipinagkakaloob na grants katulad na lamang po ng training at scholarship sa ilalim po nitong WOOD-P. So for the training grants, sabi ko nga po kanina, ang pwede pong mabigyan or ma-train natin are the labor organizations registered with DOLE. So pag sinabi po nating labor organizations, pwede po siyang workers organizations, mga unions, mga workers organization in the public and private sector. So lahat po na na-register sa DOLE ng mga organization, pwede po mag-avail of the training grants. And then for the scholarship grants, sabi ko nga po kanina, we have the 2 scholarship grants for regular education grant intended po sa mga active members of workers organization. And for the Isabelo de los Reyes scholarship grant, ito po ay for the legitimate dependent of the members of the organization. Pag sinabi nating dependents, ARD, ito yung mga anak. Opo, anak po. Yes, anak at anak po ng ating mga workers, members ng mga workers organizations. So yun po. ARD, clarify lang po natin, pwede po ba yung mga kamag-anak ng mga members ng ating workers organization kung sakali pong single yung ating mga members? Wala pang anak. Kung single po ang isang member, yung pong direct beneficiary lang po. So, sabihin po, direct beneficiary, kapatid lang. Hindi na po yung pwedeng malalay. Okay. ARD, nabanggit niyo po yung tungkol dun sa ang mga ibinibigyan po natin itong WOOD-P grant ay yung mga lehitimo at registered na mga establishments po sa DOLE. So, ang sunod naman naming tanong, no, RD, ano naman po yung kailangan gawin ng mga workers organization para makakuha po ng WOOD-P grants? At saka ano po ba yung requirements para naman po makakuha ng registration or accreditation po sa DOLE? Siyempre, first of all po, para masabi natin active yung isang organization, kailangan po registrado sila sa Department of Labor and Employment. Kung hindi pa po sila registrado ngayon, pwede pong gumalaw sila sa pinakamalapit na DOLE office, pwede pong sa regional or sa field offices ng Department of Labor and Employment, of which pwede po silang maghingi ng requirements doon and then they comply. Pag na-register na po sila, syempre meron po tayong listahan ng legitimate or mga miyembro ng isang organization. And then po, pag meron pong gusto mag-avail, kailangan po i-endorse sila ng organization. Hindi po yung individual ang application. So kailangan yung union po talaga, yung organization po. Yes po. Yung union po ang mag-endorse ng ng scholar sa ating department or sa ating regional office or the field office. And for the training po, halimbawa gusto mag-avail ng training ang isang organization, pwede po silang magawa ng proposal. And then siyempre, yung proposal kailangan endorse din po ng organization and signed by at least 20 members of the organization. 20% members of the organization. Meron po bang ARD, parang number of scholarship grants na pwede po per year or per application po ng ating mga workers organization? Since marami pong organizations na registered sa Region 12, syempre gusto nating share yung blessing sa lahat ng organization. So, kung pwede po, at least isa lang po sa isang organization. And syempre po, depende sa budget ng Department of Labor. ARD, once makakuha na po ng accreditation yung isang workers organization,
Ano po yung mga mahalagang provision na dapat nilang sundin patungkol po doon sa inavail nilang would-be grants, either training or scholarship po? For the training, syempre, usually, dati-rati kasi or depende po sa regional office, like pwede silang itas advance ng isang organization, the cost of the training, or pwede rin pong kami na po ang magdadirect magbabayad kung saan yung venue nila, kami po ang gagastos. Siyempre kung i-download po namin sa kanila kasi accredited na sila, ano po tayo, no liquidation, no availment of the grant. But kung kami po ang magbabayad, accomplishment report na lang po if na-approve na po yung proposal nila. For the scholarships naman po, medyo mahaba-habang ano po yan, syempre kung members of the organization usually pagkatapos 2 years or usually 2 years kasi usually mga members natin undergraduate so gusto nilang magtapos ng kanilang college education or masteral or TESDA, usually 2 years lang naman yan. Kailangan po wala silang, syempre walang failure marks and every semester kailangan po mag-submit sila ng grades nila kasi nga meron tayong grading cap na at least 80%. And then, syempre, kailangan nag-aaral sila para proof na nag-aaral po sila, kailangan yung grades. So, para mabigyan sila for the next semester ulit ng pang-tuition, allowances, and miscellaneous fees. And then, for the children or under the IDP or the Isabelo de los Reyes Scholarship Grant, kailangan every semester po. Aside from the grades, passing grades, kailangan po magsuserve sila at least 40 hours per semester. 40 hours. Opo. 40 hours per semester and sabi niya, hindi allowed po yung summer classes. Kung may summer classes man sila at their own expense na yun. Yung shifting po ng ating courses can be only once. But syempre with valid reasons, interview na-apply sila. And yung extension po is hindi na po pwede. Basta kung 4-year course, that could be 8 semesters only. And then kung pastoral, 2 years, depende po sa courses. And kailangan po priority is public or state university sila mag-aaral. SUC. Oo, SUC. So maganda po pala no ARD, yung training po kasi ay pwede po silang mag-seek no sa mga iba't ibang mga training establishments or training facilities outside of DOLE. At pwede naman din yung parang cash advance or bayaran na lang no after. Saka etong scholarship din, hindi naman tayo mahigpit, pero meron lang may grade requirement. So talagang maganda yung yung level ng ating tsaka parang nabanggit ni ARD pa, may commitment na 40 hours na service period lahat ng mga magiging grantee ng ating scholarship. Yung sa Isabelo lang po. Sa Isabelo yung po. sa Isabelo. Yung for the dependents. Opo. So, ARD, para naman po no, sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, pakibahagi naman po yung panuntunan naman po sa pag-avail ng training at scholarship grants sa ilalim po ng ating would-be. Para maka-avail po ng training grant, sabi ko nga kanina, mag-a-apply po ang accredited organization sa Department of Labor and Employment together with the proposal and endorsement of the organization na gusto nilang mag-avail ng ating training grant, duly signed by at least 20% of the members of the organization. And for the training grant, for the scholarship grant, i-endorse din po, kailangan po i-endorse din po ng organization yung anak ng members nila na gustong mag-avail. Siyempre sa kanila meron na rin silang selection process and then kung sino po yung napili nilang for the scholarship grant, i-endorse po rin po ng organization together with the resolution na itong endorsement namin and then kung nag-aaral na po siya yung current transcript of records niya and then pero kung zero base pa po sa ating bagong graduate po ng senior high, syempre yung diploma niya kasi nga college yung finalis natin. And kailangan po minimum wage earner pala ng ko ang isang i-endorse natin na member. Sabi niya, ito po yung tulong natin sa ating mga minimum wage earner. So, ano na po doon, yung mga regular requirements ng schooling, yun na po ang kailangan. But syempre yung selection process, yung minimum wage earner, and then you have to comply with the MOA pag na-select na po siya ng doc.
Usually ARD sa ano po, no, follow-up question lang. Sa isang taon po, ilang mga scholarship grants po yung naibibigay ng ating regional office? As of today po, meron kaming 8. We have 4 regulars, ibig sabihin 4 members of the organization or the union, may 4 po kami. And then meron din po kaming 4 na Isabela de los Reyes, of which their parents are members of the union. So, as of today po, nakapagpatapos na po kami simula 2012 ng 10 na mga 7 po are members of the unions or organization, and meron na po tayo 3 nakapagtapos na Isabela de los Reyes Scholar. So, yung isa nga po is Tupad employee natin ngayon dito sa office. So, graduate po siya. Yeah, opo. O, di ba? Nagkakaroon na, nabibigyan natin sila ng opportunity, no? At maganda pa na napupunta din sila, no, sa DOLE, sa DOLE mismo. Susunod naman po, ARD, nabanggit nyo po meron na tayong 10 graduates for this year. Paano naman po sinisiguro ng inyong tanggapan na nasusunod ng mga beneficiaries natin yung panuntunan ng mga in-avail nilang would-be grants? Meron po ba tayong monitoring na mechanism? Ang opisina for on Department of Labor and Employment ay meron pong mekanismo na pag-monitor. But syempre, mapasok po yan sa field office every now and then. Dinadalaw nila yung ating mga scholars, lalo na doon sa kung saan opisina nila. And they are required to submit their grades and other documents every end of the semester. So, pag nag-enroll po sila for the next semester, hanggat hindi po sila nakakasabit, hindi po tayo magbibigay ng tuition fees and the allowances. Kumbaga two-way siya, no? Kailangan mag-submit ka ng requirements before kang provide ni DOLE. Oo, of course naman. Kasi gusto natin syempre na yung effectivity or yung efficiency, no, ng programa ng DOLE ay talagang mine-maintain natin yan. Syempre para na rin mas marami pa, no, yung mabigyan natin ng mga serbisyo po at mga programa. Ayun. So ARD, tanong naman po namin, ano po ba yung mga challenges naman na kinakaharap ng ating regional office sa pagpapatupad po nitong programa? At syempre, paano po kaya natin to natutugunan? So for the past years, meron po tayong pandemya. Syempre, wala tayong face-to-face na mga training. Yes, right. But we do conduct trainings through hybrid. So meron tayong usually Zoom or ngayon, nag-uumpisa na po tayo ng face-to-face or yung iba na hindi pa rin po pumapayag ng face-to-face, pwede pa rin siyang Zoom. Yung sa mga estudyante rin po natin, ganoon din po yung ibang eskwelahan ngayon, halos lahat face-to-face na rin po. So nag-a-adjust po tayo. Siyempre, pero kailangan natin i-follow yung safety protocol. At yung mga partners natin, yung mga attached agencies natin, tulad ng RTWPB or the Regional Tripartite Wages and Productivity Board at saka ang Occupational Safety and Health Center, tinutulungan po tayo para po mapalaganap yung ating mga kaalaman, lalo na ngayon pa naman ng pandemic. At yung mga trainings, no, katulad ng WASH, team, alam ko free ang mga yan. So, free yan na ipino-provide ng Occupational Safety and Health Center. ARD, matanong ko lang din, follow-up lang to. Marami po ba tayong bilang ng mga workers organization dyan sa SOCSARGEN? Lalo na nung pumutok po itong pandemya? Marami naman din po. Kasi nga po, sa Region 12, marami na rin pong aware ng programa ng BUDP. Meron na rin nakaka-aware ng ating mga iba't ibang programa. At syempre, sila po rin mismo, lalo na po yung panahon ng pandemic, they ask for OSH training. So nasabi ninyo, libre naman po yun na binibigay ng OSH. Siyempre kailangan din na hindi lang po yung mga union or organized workers ang nangangailangan doon. Lahat po ng mga manggagawa natin, kailangan natin ipaalam yung mga safety protocols at saka anong mga dapat gawin during the pandemic. Ano po ba, ARD, yung major sectors natin dyan? Services po ba pagdating sa Region 12? Pinaghalo po siya kasi like for the Gensan and the Sarangani. Sa Gensan po, meron tayong fishing industry, the Sarangani, fishing, and then we have the plantation, we have meron din tayong
palm oil, halo-halo po, and then So more on the agriculture. Yeah. Opo, agriculture, and then mga partly services din po, and meron tayong manufacturing. Kasi nandito sa amin ang Dole Philippines. Yes, Diba? yes. Nasa South Cotabato, yes. Ayun yung masyadong Pinya. na ano sa atin yan ARD nalilito yung mga tao minsan sa Dole at sa Dole. Kaya nga, dapat ang Dole Philippines is Dole, ang Dole is Dole. Pag nandito ka, Dole ka, nasa Dole ka. Kasi kung minsan kasi Dole Philippines, ay akala nila, di ba? Pangapinya. Yes. Kaya nga po. At yun nga mo, ARD maganda talaga na maraming workers organization po no sa isang rehiyon na mataas po yung mga agricultural na mga na mga firms, mga establishments or mga organizations kasi isa po sila no sa mga vulnerable talaga. Yung mga tinatawag nating mga vulnerable workers. So mahalaga na protektahan po natin yung kanilang karapatan at syempre yung kanilang welfare at nakakatulong dyan yung mga workers organization. Ngayon naman ARD no, para sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa, paano at saan din po sila maaring makipag-ugnayan patungkol po sa mga programs na maaring ma-avail po nila sa Dole Soc-Sargen, particular po dito sa Woodby? So sa Region 12 po or the Soc-Sargen region, meron po tayong 5 field offices aside from the regional office. Meron po tayong email ad, RO small letter 12 at dole.gov.ph, and meron din po tayong Facebook, all caps Dole, then Region 12, Region XII. Doon po sila pwedeng tingnan sa Facebook. Meron din po kami Facebook. And for our field offices, meron po kami sa Alabel for the province of Sarangani. For South Cotabato, meron po tayo isang compound lang po kami sa regional office. Dito po kami sa Mabini Extension, Coronadal City. For General Santos, meron po tayo sa Pendatun Avenue, General Santos City. And for North Cotabato, meron po tayong opisina sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. And for Sultan Kudarat, meron po tayo sa Barangay San Pablo, Tacurong City. So, accessible din po lahat yan. Yes. Visit nyo lang po yung kanilang website at ang kanilang Facebook page para maaari po ba sila dito ARD private message sa Facebook? Yan. Opo, kung ano yung mga, hindi lang naman po Woodby, but the other programs of Dole, pwede din po silang mag-inquire. Actually, hindi lang sa Region 12, no? Sa lahat ng ating mga regional offices, hanapin nyo lang po, no, mga kamanggagawa, yung Facebook page. Tsaka yung pinakamalapit na Dole Field Office sa inyong lugar. Oo, dahil lahat yan meron. Diba? Ayan. So ARD, nasa inyo na po yung pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan, pati na rin yung ating mga partners dyan po sa Region 12. Go ahead, ARD. In behalf of our Regional Director, Raimundo G. Agravante, nais po namin magpasalamat sa Dole, sa AFP Radio for inviting us at siyempre mabigyan ng information ng ating manggagawa at mamumuhunan with regards to Woodby. Ang Woodby po ay para sa inyo, para po mabigyan kayo ng kaalaman at kung meron po pa kayong kailangan na serbisyo na gusto nyong tugunan ng Department of Labor and Employment, bukas po ang aming opisina sa mga lahat ng probinsya at sa regional office which is located in Coronadal City. Ang Department of Labor and Employment po sa Soc-Sargen Region ay handang tumulong at tugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa at mamumuhunan. Maraming salamat po and looking forward na magkaroon po ng industrial base hindi lang po sa Region 12 at nationwide under the leadership of our Secretary, Fred Benito Lagues. Yes po. ARD, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa Dole sa AFP Radio. Looking forward po kami na makasama po kayo sa mga future episodes pa po natin. More power po dyan sa inyo sa Dole Soc-Sargen. Maraming salamat po. Stay safe, ARD. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Dole 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon. Pinasasalamatan din natin syempre ang lahat ng ating mga kasamahan sa Dole Region 12 na pinangungunahan ni Regional Director Raimundo Agravante. At para po sa mga kamanggagawa nating nasa Soc-Sargen,
Ang regional office ng Dole 12 ay matatagpuan sa 102 Asipal Building, Mabini Extension, Coronadal City, South Cotabato. Ayan, at nabanggit nga po ni ARD Arlene kanina, pwede nyo rin pong bisitahin ang kanilang website sa ro12.dole.gov.ph o di kayo bisitahin ang kanilang Facebook page para sa mga latest labor news and updates sa rehiyon. So, i-type nyo lang po ang Dole Region XII o 12s in Roman numerals sa inyong Facebook search bars. Mayroon din tayong mga field offices sa Region 12 at yan ay sa mga probinsya ng General Santos City, North and South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Bisitahin lang ang Dole Region 12 website para malaman ang address at contact details ng field office na malapit sa inyo. Naka-flash po sa inyong screen ang contact information ng Dole SOCSARGEN at mga field offices nito. Ayan, matatagpuan din yan sa website ng ating regional office. So, visit nyo na po. So, para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong, o kung may nais pa po kayong malaman o di kayo ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-595-8439. Ulitin po natin, 0961-595-8439. Available po yan Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concern. Siyempre, hanapin nyo lamang ang opisyal at verified na Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yeah. So, i-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. So bago tayo magtapos, Sir Tim, nakatanggap tayo ng mga nais magpa-shoutout dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. So ayan, binabati po natin yung ating mga tagapakinig. Francois Epnar, si Mr. Asi Guanizo Mendoza. Ayan. Nandiyan din si Mr. Aherico Andaya. Ayan. Si Mr. Flor Pedro, Miss Ana Abe. Yes. Florence Hugo, Richard Estacion, Christian Ramos, at Sergio William. At para naman po dun sa ating mga kamanggagawa na nagme-message po sa ating Facebook page ng kanilang mga reklamo, pati na mga iba't iba pang labor concerns, inaanyayahan po namin kayo na mag-message o di kayo tumawag dun sa aming mga hotline numbers na binanggit kanina. Oo, kaya mag-send doon sa nabanggit nating email na hotline 1349@dole.gov.ph. Meron po kaming mga call center agents. Sasagot sa inyong mga katanungan. At yan nga mga manggagawa, isa na naman pong episode ang ating napagsamahan. Tumutok lamang po kayong muli sa susunod na Martes para talakayin ang isa na namang programa ng Dole dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz sa AM dial at syempre Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service, pati na din sa Armed Forces Radio Team, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po si Carla San Diego Malabana. Tutok lang po ulit kayo mga kamanggagawa sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyo na hatid ng Dole para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lang po yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:52 AM. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.